Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May katanungan po dito ang ating kapatid na si Muhammad Zain 101223. So ang kanyang tanong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ask ko lang, pag naligo na ba sa bahay o naligo na ba ako sa bahay bago pumunta sa masjid, magudu pa ba ako or hindi na? Okay. Ibig sabihin, parang gusto niyang tanungin, pagka naligo na ba tayo, sapat na ba yun sa wudu, kahit hindi na tayo magwudu pag nakaligo tayo, o kailangan pa rin natin magwudu pagkatapos natin maligo? Ang ligo po natin, mga kapatid, iba't iba po yung hatol. May ligo po na sunna, may ligo po na mubah, at may ligo po na obligado. Ang ligo po na mubah, ibig sabihin pinahihintulutan lamang na ligo, katulad ng pagligo mo araw-araw. Halimbawa, maligo ka para pumasok sa trabaho, maligo ka para dahil may aatinan kang okasyon. So, ang ligo po na yan ay mubah. Ibig sabihin, pagpapahintulot lang. Wala pong gantimpala yun. Mayroon namang ligo na kung saan ay in-encourage tayo dito ng Islam, na kapag ginawa mo ang pagligo sa araw na to, ay meron kang gantimpala. Halimbawa, ang pagligo po sa araw po ng Friday o araw po ng Jum'ah. Ang pagligo po sa araw po ng Eid, Eidul Fitr at saka Eidul Adha. Pag naligo po kayo sa mga araw na yan, ay meron kang gantimpala. Kasi po, ito po ay meron pong hadith na galing sa propeta sallallahu alaihi wasallam na mainam na maligo po sa mga araw na ito. So, may katibayan na na-encourage tayo na maligo po sa mga araw na ito. Yun po ay may gantimpala. At sa dalawang uri ng ligo na ito, ay hindi po sapat yung ligo na yan para sa wudu. Pag naligo kayo para sa Eid, naligo ka para sa araw po ng Jum'ah, o naligo ka para magtrabaho, ay kailangan niyo pong magwudu pagkatapos yung maligo. Yes, kailangan niyo pong magwudu pagkatapos yung maligo kasi hindi po sapat yung ligo na yun. Ngunit kung ang inyong ligo po ay obligadong ligo, halimbawa sa babae, katatapos lang ng kanyang regla o katatapos lang ng kanyang dugo mula ng nanganak, o kaya ay nakipagtalik ka sa asawa mo, katatapos yun lang, halimbawa, ikaw ay nanaginip with dream, may nakita kang lumabas na similya sa ari mo pagkagising mo, ikaw nga nakipagtalik ka sa panaginip. Dito, mga kapatid, ang ligo mo dito obligado. Ang ligo mo dito ay obligado. So, kapag ikaw ay naligo, na ang intention mo sa pagligo ay dahil obligado sa iyo yung pagligo, pagkatapos mong maligo, kahit hindi na po kayo magwudu. Pagkatapos yung pong maligo, kahit hindi na po kayo magwudu. Sapat na po yung ligo na yun. So, ito lang po yung ligo na sapat na po para sa wudu. Kung magwudu ka, walang problema. Pero kung hindi ka magwudu, sapat na yung ligo na yun. Ang mahalaga, hindi po masisira yung ligo na yun. Hindi ka nakautot after pagligo, hindi ka naihi. Ang mahalaga, hindi po nasira ng wudu o anumang nakakasira sa pagligo o wudu ang inyong pagligo. Hindi ka naihi, hindi ka nakautot, hindi ka nakadumi pagkatapos yung maligo. Okay? So, ang ligo lang po na sapat na po para sa wudu ay ang ligo lang po ng obligado at hindi po pasok dito at hindi niya po saklaw ang ligo po na sunna o ligo po na pinahihintulutan lamang. Kailangan nyo pa rin po magwudu pagkatapos pong maligo. Maliban lang kung ang ligo mo ay obligado, sapat na pong maligo kahit hindi ka na magwudu pagkatapos. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. At kung kayo po ay junub, ibig sabihin, kung halimbawa, nakipagtali ka sa asawa mo o lumabas sa'yo sa panaginip, sa wet dream ay similya, ay fattahharu, magdalisay kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maligo kayo, so sapat na yun, sabi ng ating mga ulama, kasi ang tahara, pasok na rin dito, ang wudu. So sapat na ang ligo sa wudu na isasagawa natin. Kahit hindi natin maligo, okay na po yun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.